So muli magandang gabi po. Tayo po mag-isip dito po sa ating excuse po, ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa chapter chapter 24 ng Samuel. At akin pong i-share dito po sa verses 1 to 4. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, hindi pinatay ni David si Saul. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Pilisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng Engide. Kaya kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng may ilap na kambing. Nang papatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng kulungan ng mga tupa. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi ni kay David ng kanyang mga tauhan, ito ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang relayan ng kasuotan ni Saul. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po mag-share muli sa ating daily devotion dito po sa 1 Samuel chapter 23 verse 5 to 8. Kaya't nagpunta si David at ang kanyang mga tauhan sa Kaila at nilaban ang mga Pilisteo. Marami silang napatay sa mga ito. Sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang bayan ng Keila. Nang si Abiathar ay tumakas at nagpunta kay David sa Keila, dala niya ang ephod. Nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keila at sinabi nito, sa wakas niloob din ng Diyos na mahulog sa mga kamay ko si David, sapagkat pumasok siya sa isang lugar na papaligiran ng pader at bakal ang mga pintuan. Tinipon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keila upang palibutan si David at ang mga tauhan nito. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 23 verse 9 to 12. Nalaman ito ni David, kaya sinabi niya sa paring si Abiathar, dalhin mo rito ang ephod at sumangguni siya sa Diyos. Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keila, sapagkat nalaman niyang narito ako. Totoo po ba ito? Pababayaan po ba kaya ng mga taga-Keila na dakpin ako ni Saul? Isinasamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israelita, na sagutin niyo ako sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, oo, lulusubin nga ni Saul ang Keila. Nagtanong muli si David, pababayaan po ba ng mga taga-Keila na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? O pababayaan nila kayo, sagot ni Yahweh. Amen. Samuel chapter 23 verse 13 to 16. Nang magkagayon si David at ang kaniyang matao na 600 ay tumindig at umalis sa Keila at napaparoon kung saan sila makakaparoon. At nasaysay kay Saul na si David ay tumanan sa Keila at siya'y tumigil ng paglabas. At si David ay tumahan sa ilan sa mga katibayat na nira sa lupaing maburo sa ilang ng Sith at pinag-uusid niya si Saul araw-araw ngunit hindi siya ibinigay ng Diyos sa kaniyang kamay. At nakita ni David na lumabas si Saul upang usigin ang kanyang buhay at si David ay nasa ilang na Sith sa gubat. At si Jonathan na anak ni Saul ay bumangon at naparoon kay David sa gubat at pinagtibay ang kaniyang kamay sa Diyos. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 23 verses 17 to 20. Ito po ang sinasabi.
Sinabi ni Jonathan, huwag kang matakot, hindi ka magagalaw ng aking ama. Nalalaman ng aking ama na magiging hari ka ng Israel at magiging pangalawa lang ako sa iyo. Gumawa silang dalawa ng kasunduan sa presensya ng Panginoon. At pagkatapos umuwi na si Jonathan pero nagpaiwan si David sa Hores. Ngayon may taga-Zip na pumunta kay Saul sa Gibeah at nagsabi, nagtatago po si David sa amin doon sa Hores sa kaburulan ng Hakila, sa gawing timog ng Jeshimon. Kaya mahal na hari, pumunta po kayo roon anumang oras na gusto ninyo at kami na ang bahala. Ibibigay namin sa inyo si David. Yan lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 23 verse 21 to 24. Sumagot si Saul, pagpalain sana kayo ng Panginoon sa pag-alala ninyo sa akin. Lumakad na kayo at tiyakin ninyo kung saan siya pumupunta at kung sino ang nakakita sa kanya roon. Dahil alam kong napakatuso niya. Alamin ninyo kung saan siya pwedeng magtago at bumalik kayo rito kapag sigurado na kayo. Pagkatapos sasama ako sa inyo at kung naroon pa siya, hahanapin ko siya kahit saan sa lupain ng Juda. Kaya nauna sila kay Saul papuntang Ziph, samantala si David at ang kanyang mga tauhan ay nasa disyerto ng Maon sa Araba, sa gawing timog ng Jeshimon. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Muli po, magandang umaga po sa atin lahat at babasahin ko po para sa day 4. Matatagpuan sa 1 Samuel chapter 23 verses 25 to 29. Lumakad si Saul at ang kanyang mga tauhan upang hanapin si David. Ngunit lingid kay David na hinahanap siya ni Saul, kaya nagtago siya sa ilang ng Maon. Ngunit sinundan pa rin siya ni Saul, samantalang nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang ibang mapuntahan. Masusukol na lamang sila ni Saul nang dumating ang isang tagabalita at sinabi kay Saul, magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Pilisteo. Kaya tinigilan ni Saul ang paghabol kay David at hinarap ang mga Pilisteo, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na bato ng paghiwalay. Mula roon, si David ay nagpunta sa En-Gedi at doon muna nanirahan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless everyone.